1,736 maghanda ka. Lalaya ka ngayon. Huwag ka nang magkamali muli, maging mabuting tao ka. Pakiusap, huwag. Ako si Guxinyi. 3 taon na ang nakalipas, hindi. Ako ay ipinakulong ng aking sariling magulang, kuya. At nobyo. Sinyi, lalaya ka ngayon. Sakto, sabay ito sa selo recital ni Ruru. Nandyan ang mga magulang mo at si kuya. Kasama si Ruru sa loob. Halika, isasama kita. Selo. Hanggang kailan ka pa magiging pasaway? Kung hindi dahil sa'yo, na itinulak mo si Ruru sa hagdan. At sinagasaan pa siya, hindi sana namin. Kinailangang ipakulong ka para magbago. Sinyi, si Ruru ay walang magulang mula pagkabata. Sila tito at tita ang nag-ampon sa kanya. Si Ruru ay napakasimpleng tao. At mahina ang katawan. Huwag mo na siyang saktan ulit. Tara na. Ma, sabi nila darating si Guruki. Ang National Treasure Cellist, sa mga nakaraang taon, naghahanap siya ng huling estudyante. Gustong-gusto ko mapili, para maging estudyante niya. Napakagaling mo. Naniniwala ako na kaya mo. Pero natatakot din ako. Kung sakaling mapili nga ako, kailangan kong sumama sa kanya sa World Tour. Mahihirapan na kayong makita ako. Kapag nag-tour ka, sasama ako sa'yo. Sutil ka. Ruru, kung talagang mapipili ka, syempre dapat kang pumunta. Napakataas ng respeto. Ni Guruki sa industriya. Kung maging estudyante mo siya, magkakaroon ka ng pagkakataong maging pangunahing cellist. Tungkol sa amin, pwede kaming bumisita linggo-linggo. Salamat, Kuya Zikyan. Ang bait mo sa akin. Hoy Ruru, kanina sinabi kong sasama ako sa'yo. Bakit hindi mo ako pinuri? Kuya, bakit ka naging ganito kasama? Ganyan na talaga siya kasama. Hoy, ete, bumalik ka na. Pagbalik mo, baguhin mo na ang ugali mo. Huwag mo nang pag-initan si Ruru. Sinyi, ano nangyari sa braso mo? Tingnan ko. Huwag na. Ay, bigla sumakit ang paa ko. Ruru, anong nangyari? Hindi ko alam, bigla na lang sumaki ang paa ko. Nabalian ka ba kanina? Malala ba? Okay ka lang. Kailangan ba sa ospital? Ay naku talaga. Sinyi, Guruki, naalala mo pa pala ako. Kung ganon, dapat mong maalala na. 3 taon na ang nakalipas, gusto na kitang kunin bilang estudyante. Pero noon, ayaw mong iwan ang pamilya mo, kaya tumanggi ka. Guruki, hindi ba ngayon? Para kay Inruru ka pumunta? Sino si Inruru? Ang galing mo sa selo. Hindi dapat masayang. Gagawin kitang internasyonal na artista, ang pinakakinang na bituin. Pero ngayon lang. Kung hindi ka kontento sa pagkatao mo ngayon, pwedeng tulungan kitang magpalit ng pangalan at buhay. Lel, anong nangyari sa'yo? Ang lupit mo. Samantalang wala ako. Sinaktan mo ang Lel ko. Hay naku, Guxinyi, akala ko nagbago ka na. Pero habang wala kami, sa aso mo pinagbuntunan ng galit. Ano nang kasalanan ng asong to? Bakit hindi ka matuto kay Ruru na maging mabait? Gamot. Tama na.
Gutsinyi, huwag ka nang magdrama. Sinyi, bakit ba? Laging away mo si Ruru. Kanina nang sunduin kita, sinabihan kita, di ba? Nakalimutan mo na lahat. Ruru, huwag kang malungkot. Dalhin na natin si Lel sa vet, no? Nga Ruru, tulungan kita, kuya. Tana, bilisan natin. Nakalimutan na nga nila na allergic ako sa balahibo ng aso. Yung kuya kong tanga, akala pa nag-aarte lang ako. Sa pamilyang to, mas mahalaga pa ba ang aso kaysa sa akin? Ang galing mo talaga, Ruru. Ete, halika, umupo ka dito. Para salubungin ang pag-uwi ni ate, magmumungkahi ako. Gawan natin siya ng salo-salo. Ang bait-bait mo, Ruru. Ganun na lang trato niya sa'yo. Pero iniisip mo pa rin siya. Kuya, huwag na kayong magalit kay ate. Naniniwala ako na hindi niya sinasadya. Saka, para na rin sakin, patawarin niyo na siya ngayon. Sige, dahil sa'yo, papatawarin ko siya ngayon. Ganyan na ang sinabi ni nanay. Wala na akong magagawa kundi patawarin siya. Papabili na ako ng 30,000 rosas. Tapos ayusin ko ang lugar. Alam ko, paborito ni Sini ang matcha cake. Papaghanda na ako, nanay. Ah, nga pala. May bagong red dress sa auction kamakailan. Paborito mo ang red, di ba, Sinyi? Pinabili ko na, Sinyi, tingnan mo. Anong nangyari, Sinyi? May problema ka ba sa party? Bless you. Problema? Tulips ang paborito ko, hindi rosas, ma. Nakalimutan mo ba, allergic ako sa matcha mula pagkabata. At ang paborito kong kulay ay blue, hindi red. Ang mga sinasabi ninyo, rosas, matcha, red. Mga paborito ni Ruru yan, di ba? Anong problema ang meron ako? Ay, Tsinyi, baka nalito lang kami. Huwag mo sanang isipin, Gutsinyi. Ano ba ang ibig mong sabihin? Di naman namin sinasadya. Bakit mo pinapalaki? Sinyi, kami ang may kasalanan. Kung ayaw mo sa mga yan, palitan natin. Nang mga gusto mo, okay. Wag na, okay lang. Sige na, Tsinyi, huwag ka nang magtantrums. Tara, sumama ka sa party. Halika. Ate, ang tagal na nating hindi nakita. Gusto kong mag-asama tayong dalawa sa kots papunta sa venue. Para makapag-usap tayo, okay, Sage, mga anak, matagal na dapat kayong ganyan. Kami na lang sa kabilang sasakyan. Mag-usap kayong magkapatid ng maayos. Miss Yin, ayon sa utos ninyo, habis na tatlong miyembro ng pamilya at si Ginoong Wenzik yan. Paparating na sila. Ano pa ang kailangan kong gawin? Santukin mo siya. Santukin mo ng malakas. Tandaan, sa mga lugar na hindi kita. Opo, huwag kayong mag-alala, Miss Yin. Ano ang gagawin mo, Yinruru? Gusini. Akala mo ba pagbalik mo, may magbabago? Tatay, nanay, at kuya Zikyan. Ako lang ang nasa puso nila. Kung hindi ka naniniwala, ipapakita ko sa'yo mamaya. Sinyi, Okay lang ba kayo? Tatay, nanay, tulungan niyo ako. Mabilis na ang oras ng bomba. Ito, Atay, may susi dito. Isang piraso lang ba? ayos lang. Kung isang tao lang ang may liligtas. Iligtas ninyo ang at ko. Okay lang kahit ako ang mamatay.
Mahina ang katawan ni Siniruru at duwag siya. Ililigtas muna namin siya. Maghintay ka lang, sasalubong kami agad. Bilisan mo. Kung alam ko naman na ganito ang mangyayari, bakit pa ako nagkaroon ng pag-asa sa kanila? Sini, Hay, Kuya Zikian, mabilis na ang oras, umalis na tayo. Alis. Sini, Gising ka na pala. Tuloy natin. Gulsini, bakit hindi ka pa namamatay? Tuloy natin. Bakit mo ako ikinulong dito? Bakit? Bakit mo ako ikinulong dito? Sini, inamin na ng mga kidnapper pagkatapos mahuli. Ikaw ang mastermind ng kidnapping at pagsabog na ito. Alam mo ba na nagkaroon ng mataas na lagnat si Ruru dahil sa takot? Kung hindi ka pa magsisisi, hindi lang ito ang pagkulong sa'yo. Ganito lang kasimple. Zikian, pakawalan mo ako. May claustrophobia ako. Zikian, pakiusap, pakawalan mo ako. Bakit wala kang claustrophobia noon? Bakit ngayon lang? Huwag kang magdahilan. Talagang, nabigo ka sa akin. Zikian, huwag mo akong iwan mag-isa dito. Zikian. Nanay, tatay, baka pwede ninyong pakawalan ang at. Sa tingin ko alam na niya ang pagkakamali niya. Ruru, napakabait mo pa rin. kulong lang ito. Nararapat ito sa kanya. Roro, makinig ka, umuwi ka na at magpagaling. Bukas, bibilhan kita ng pinakamahal na makeup set. Para mabayaran ang takot mo, okay? Bibigyan ka rin namin ng bagong bag ng channel. Umuwi ka na, makinig ka at magpagaling. Kuya Zikian, pwedeng samahan mo akong umuwi. Sige, Alis na. Pakawalan mo ako. Lumabas. Saan ka pupunta? Hoy! Nabili ko na para sa iyo. Tingnan mo kung natanggap mo na ba ang mensahe. Natanggap na. Yung sa 7 araw, di ba? Ako ay darating ng eksakto sa oras. Salamat sa pagbili mo ng tiket para sa akin. ticket. Anong ticket? Sini, ano yung sinabi mong ticket kanina? Aalis ka ba? Wala. Mali ang narinig mo. Hindi ka. Gusto mo na naman akong hulihin at ikulong, di ba? Kung magsasalita ka, pwede bang huwag kang maging matalasang dila? Ito talaga ang kasalanan mo. Kung hindi ako nakiusap ni Roro at ng matagal na kay tatay, nakakulong ka pa rin ngayon. Magpagaling ka muna. Hindi na kita susunduin. Si Roro ay may mataas na lagnat. Ako, kailangan kong alagaan siya.
Sasabihin ko sa'yo, yung aming VIP na kwarto. Parang totoong buhay na ang kwentong pambata. Ano sa palagay mo? Pero isa lang itong ordinaryong lagnat. Siya, isang napakagwapong lalaki, okay lang na dinala siya. Pero ang mga magulang niya ay, kinuha ang buong palapag ng ospital. Mas nakakagulat pa ang kanyang kuya. Maraming kilalang eksperto ang dinala ng magdamag. Sabi mo, ang pamilyang ito, ang kanyang nobyo ay palaging nasa tabi niya at nag-aalaga sa kanya. Sobra talaga ang pagmamahal. Batang babae, ikaw. Ang laki ng sugat mo, bakit walang nag-aalaga sa iyo? Ang iyong pamilya ay hindi masyadong responsible, di ba? Yung sinabi mo kanina, yung kwentong pambata na naging totoo. Sila ang aking pamilya at dating nobyo. Ito, ako. Bigyan na lang kita ng isa pang baso ng tubig. Ginanggu, ang inyong minanang pulseras. Nabasag na hindi alam kung sino. Ano, tiningnan na ba ang mga kamera? Tiningnan na po, ginang. Ang pumasok lang sa inyong kwarto noong isang araw ay si Binibining Sinyi at si Binibining Ruru. Tumigil ka. Sinyi, ang pulseras ni tita, ikaw ba ang nakabasag? Hindi ako. Sinyi, hanggang kailan ka pa magsisinungaling? Kung hindi ikaw, sino pa? Kung hindi kayo naniniwala, pwedeng tingnan ang mga fingerprint. Ayaw mo pang aminin, di ba? Mga tauhan, dalhin ninyo siya at patiuhin sa labas. Kapag inamin na niya ang kanyang pagkakamali, saka siya papasukin. Tatay, hindi talaga ako. Halika, Ruru, tikman mo ito. Salamat, Kuya Zikian. Subukan mo, Kuya Zikian. Salamat, Ruru. Dati, kahit anong mangyari, sila ay laging nandyan. Para sa akin. Sinyi, huwag kumain kung ayaw mo. Tama ang lahat ng ginagawa ni Sinyi. Naniniwala kami kay Sinyi. Kahit ayaw ni Sinyi, hindi na rin ako kakain. Ako rin. Umayat si Sinyi. Tara, kumain ng hipon. Masarap ba? Masarap. Pero ngayon, si Inruru na ang bida. Parang si Inruru. Ang tunay na anak ng pamilya Gu. Sinyi, gising ka na. Gutom ka na siguro. Halika. Uminom ng lugaw. Bakit ngayon? Bigla kang mabait sa akin. Nakuha na rin ang isang sisi. Ang bracelet ni tita ay aksidenteng nabasag ni Ruru. Pero huwag mo siyang sisihin. Hindi niya sinasadya. Tara, uminom ka. Sinyi, magpapakasal na tayo. Pwede bang huwag kang laging nakasimangot? Pakasal. Kailan tayo napagkasunduan? Nakalimutan mo? May kasunduan ang pamilya natin. Dapat magpakasal bago magnegatibo 26. 25 ka na ngayon. Panahon na para magpakasal. Kung ganon, gusto mo pa bang pakasalan ako? Siyempre, may kasunduan ang pamilya natin. Sa totoo lang, pangarap ko noong bata ay pakasalan ka. Pero ayaw ko na ngayon. Kuya Zikian. Ako. Pupunta muna ako roon. Ruru, Huwag kang lumapit. Ruru, kalmahan mo. Huwag kang padalos-dalos. Ruru, ano ba talaga ang nangyari? Sabihin mo sa amin ni Papa, okay lang. Malulutas natin ang anumang problema. Tatay, nanay, kuya, kung may pagkakataon sa susunod na buhay, tayo ulit ang magiging pamilya. Roro. Nay, tingnan mo. Dalhin na natin si Ruru sa ospital. Tara na. Sayang ang galing umarte, hindi sumali sa Oscar. Sinyi, gumagaling na ba ang mga sugat mo?
Hindi ka makatulog na maayos nitong mga nakaraang araw. Di ba, Sinyi? Naalala ko noong bata ka. Hindi ka makatulog kapag wala ang teddy bear mo. Nawala yung teddy bear mo noon. Kaya bumili ako ng bago. Parehong-pareho. Subukan mong mag-adjust para makatulog ka ng maayos. Sinyi, sabi mo dati, paborito mo ang mga tulip. Kaya bumili ako ng bukwet para sa'yo, para araw-araw makita mo. At gumanda ang pakiramdam mo. Sinyi, bumubuti na ba ang pakiramdam mo? Sabihin niyo na, ano ba talaga ang gusto niyong sabihin? Ikaw ang magsalita. Naawa talaga kami kay Ruru, ang tanga-tanga nitong bata. Matagal na niyang gusto si Zikian. Pero hindi niya naisip na agawin ka. Tiniis niya nang hindi nagsasalita. Hanggang sa nalaman niyang ikakasal na kayo. Hindi na niya kinaya kaya nagpakamatay siya. Ang pinakamalaking pangarap niya ay makapag-asawa kay Zikian kahit na. Kahit pek lang ay okay lang, ikaw. Pwedeng-pwede bang bigyan mo sila ng pagkakataon? Huwag kang mag-alala, Sinyi. Peke lang ang kasal namin ni Ruru. Para lang matupad ang pangarap niya. Ikaw lang ang mahal ko. Hindi magbabago yon magpakailanman. Sinyi, magkasama na kayo noong bata pa. Kilala mo naman siya. Bakit ka mag-alala? At isa lang naman ang hiling ni Ruru. Bigyan mo na siya ng gusto niya. Mahina ang katawan ni Ruru. Paano kung hindi matupad ang gusto niya? Baka gawin niya ulit ang masama? Ano sa tingin mo? Pwede. Gawin niyo ang gusto niyo. When Zikian, kahit talagang pakakasalan mo. Si Inruru, okay lang. Magkakasal na si Ruru, ang bilis naman. Dapat maging magarbong-magarbo ang handaan, huwag magtipid. Ama, mag-iimbita ako na maraming tao. Pa sa kasal ni Ruru. Tinanggihan ko na ang lahat ng trabaho ko ngayon. Kahit peke lang ang kasal, sobrang handa at magarbong-magarbo. Sinasabing peke, pero sino ang maniniwala? Ngayon ay kaarawan mo at inihanda namin para sa iyo. Maraming regalo sa kaarawan. Sigurado kang magugustuhan mo ito. Ruru, espesyal na binili ito ni tatay at nanay para sa iyo. Damit pangkasal, sigurado kang magugustuhan mo ito. Ruru. Ito ang paborito mong tiket sa konsyerto ni Jessie J. Nakuha ito ng kuya mo para sa iyo. Ruru. Ito ang aming singsing sa pakikipag-ugnayan. Salamat tatay, salamat nanay, salamat kuya, at salamat din kuya Zikian, gustong gusto ko ito. Halika Ruru, gumawa ka na ng hiling. Mag-aasawa ka na agad. Kahit pek lang ito, pero gusto ko pa ring humingi ng halik mula kay Zikian. Ate, pwede bang hilingin ko kay Kuya Zikian na bigyan niya ako ng isang halik? Sa tingin ko, hindi ka naman tututol. Sige lang kayo. Haha, ngayon ang kaawan ni Ruru. Kaya dapat nating ibigay ang hiling ni Ruru sa kaawan niya. Zikian, halikan mo na siya. Tama, ang may kaarawan ang pinakamalaki dito. Oh, Sige. Sinyi. Ano yung kahon na itinapon mo kanina? Basura. Sinyi, si Ruru nasugatan siya dati. Hindi stable ang kanyang emosyon at wala siyang pakiramdam ng seguridad sa loob. Ang halik na iyon ay para lamang pakalmahin ang kanyang loob, huwag kang maghinala. Oh, may iba ka pa bang kailangan? Tama pala ang kasal namin ni Ruru. Kailangan mo ring dumalo, huwag kang mag-alala, ako at siya. Walang talagang gagawing anumang bagay na labag sa kayusan. Ang kasal ay formalidad lamang, alam mo naman yan. Ika-negatibo 1-0. Iyon mismo ang araw ng aking pag-alis. Et, May kailangan ka ba? Gusinyi, ang hina mo talaga.
Sinabi ko lang ng konting salita, ang iyong mga magulang, ang kuya mo pati ang iyong kasintahan, lahat ay pumanig sa akin. Pumayag pa silang ikasal ako sa kanya, pero huwag kang magmadali. Lahat ng ito ay pampasimula pa lang sa susunod. Lahat ng pag-aari mo, magiging akin na lahat. Hindi mo ako talo kahit kailan. Yung mga sinabi mo kanina, basura lamang lahat iyon kung ganoon mo kagusto ang basura. Kunin mo na lahat. Gusini, ikaw. Marami akong imbitahin. Sa kasal ni Ruru. Ed, alam kong hindi ka sang-ayon. Naikakasal ako kay Kuya Zikian. Pero pekeng kasal lang naman yun. Sumang-ayon ka na nga, bakit? Ginagawa mo pa to sa kin. Ruru. Huwag kang umiyak, malapit na ang kasal. Pangit ka kapag umiyak ka pa. Sinyi, yung kasal, pumayag na ako. Hindi na yon mababago. Ruru, huwag kang malungkot sa susunod. Bibilhan kita ng mas mamahaling singsing, okay? Yung ticket sa concert, hahanap na lang ulit ako ng tao. Yung gown, bibilhan ka ulit ni mama at papa na mas maganda. Pupunta na tayo ngayon. Ara na. Hindi mo ako kailanman matatalo. Nakakabagot. Mula ngayon, wala na akong pamilya, guro na lang. Utos ni Inruru. Ang nagpahirap sa kin sa kulungan. Dapat nang tanggalin ang peking maskarang ito. Pakideliver mo bukas sa kanila ng maaga. Sage. Dumadalo ba si Atsini sa kasal? Abot pa naman. Huwag nang pumunta si Tsinyi, baka makagulo lang. Huwag kang pumunta ngayon, magpahinga ka na lang sa bahay. Pagkatapos ng kasal na ito, uwi na kami. Kung ganon, hindi na ako pupunta. Yung regalo para sa inyo. Pinadala ko na, tignan nyo. Pagbalik nyo, may ibibigay pa ako sa inyo. Na mas malaking sorpresa. Ayaw mo pang aminin? Tara, patiwarikin siya sa labas. Kapag umamin na siya, saka siya lalabas. Tatay, hindi talaga ako. Natalo nga ako, pero hindi rin mananalo si Inruru dahil ang buhay ay hindi kailanman matatalo ng patay. Guruki, maligayang pagdating bilang aking huling estudyante, Mila. Mula ngayon, si Guxinyi ay mawawala na. Ako na lang si Mila. Palitan ng singsing ang mag-asawa. Sino po si Yinruru dito? Wenzikian, may padala po kayo dito. Pirmahan po ninyo ito. Sige, dito na. Yung pula, para sa tatlo sa pamilya Gu. Yung lila, kay Wenzikian ito. Yung pink, kay Yinruru ito. Pero itong pink, sabi kailangan ipalabas dito mismo. Tanong ko lang po, pwede na ba ngayon? Malamang tugaling kay Atsini. Regalo niya sa kasal natin. Hintayin na lang natin matapos ang kasal. Pwede pa naman. Mas importante ang oras ng kasal. Malamang mga pamasko lang yan para sa kasal. Apusin muna natin ang kasal. O manhin po, bayad kami, kailangan sundin ang gusto ng amo. Sabi ng amo,
Kung hindi ninyo bubuksan dito, ako na ang magbubukas. Ah, yung. Santukin ninyo lahat. Tingnan ninyo ang screen. Naku, ang sakit naman ng pinagdaanan niya. Pamilyar yung babae, pa ang anak ng pamilya Gu. Gatsinyi. Santukin ninyo lahat. Bigay mo sa Kin yung litrato. Gusto mo, magsumbong ka muna. Pakiusap, ibigay mo yung litrato. Hindi ka marunong magmakaawa? Dapat lumuhod ka. Kapag natuwa ako, baka ibigay ko. Lumuhod ka. Bilisan mo. Hindi ito si Gusini, tingin ko. Parang asong nagmamakaawa. Ikaw, Tumayo ka pa. Santukin ninyo. Binibining Ruru. Gutsinyi, kamusta ang pakiramdam sa kulungan? Nakakagaan ng loob. Na makita kang bagbog. Yinruru. Gutsinyi, bakit hindi ka na lang nawala sa mundo? Para sa akin na ang magulang at kuya. Ako'y ulila mula pagkabata. Napakalaming hirap ang dinanas ko, ikaw. Ikaw, ipinanganak kang mayaman, lahat meron ka. Walang kulang, bakit? Bakit hindi mo? Na ako ang unahin. Bakit hindi ka mamatay? Kung mamatay ka sana, maaari na akong pumalit sa iyo at maging ang babaeng heres ng pamilya Gu. Alam mo ba, noong unang kita ko sa opening ceremony ng school, ano ang naisip ko? Naisip ko, bakit napakaswerte mo samantalang ako? Wala akong kwenta. Yin Ruru. Tigilan mo yan. Patayin mo ang video. Tatay, nanay, hindi ganoon ang nangyari. Kuya Zikian, maniwala ka sa akin. Gutsinyi, mula noon. Sinundan-sundan kita para lang ampunin ako ng pamilya Gu. Pero hindi ko inakala, napakatanga ng pamilya Gu. Basta't magpanggap lang ako, na mabait at sunod-sunuran sa kanila. Naniniwala agad silang lahat sa akin. Sabi mo, hindi ba sila tanga? Hahaha. Hindi ko hahayaan mong insultuhin ang pamilya ko. Sina tatay, nanay at kuya. Napakabuti nila sa'yo tapos ganyan ka. Ikaw ba ay isang tapat na aso ng pamilya Gu? Pinadala ka na nila rito, pero pinagtatanggol mo pa rin sila. Hindi ba't tanga ka? Gutsinyi, alam mo ba, kailan ako pinakamasaya? Ang pinakamasaya ko, noong umalis ka sa pamilya Gu. Dahil naniniwala sila sa akin. Kailangan nila ako, hindi nila ako kayang iwan. Basta't magsalita lang ako ng ilang beses, maniniwala agad silang. Ikaw ang may gawa. Mukhang sa puso nila. Wala kang halaga. Kung hindi, paano ako mag-iyak lang ng konti? At ipapadala ka na nila rito. Kunwari ka. Tatay, nanay, kuya. At si Zikian, siguradong mahal nila ako. Anong siga-sigaw? Tumahimik ka. Mahal ka. Mahal ta, okay na ba? Kayong mga kasama ko, alagaan nyo ng mabuti. Si Gutsinyi. Sariling anak nila yon, ang pamilya Gu. Nalinlang na ni Yinru raw. Hindi pa ako nakakita ng pamilyang ganito kasama ang loob. Ipinadala pa sa bilangguan ang sariling anak. Kung ako ang anak nila, hindi ko sila kikilalanin habang buhay. Sinyi, aking Sinyi. Alagaan nyo ng mabuti si Gutsinyi. Santukin nyo. Yin Ruru, paano mo siya ginaganito? Nanay, hindi ganoon.
Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na ganyanin ang aking anak, tatay, nanay? Kuya Zikian, maniwala kayo sa akin. Hindi ko ginawa yan. Lahat ng ito, ginawa lang ni Gutsingi. Nilagay niya ako sa alanganin. Paano ko masasabi ang mga ganyang salita? Nanay, napakabuti mo sa akin. Hindi ako makapagpasalamat ng husto sa'yo. Paano ko naman sasaktan si Gutsingi? Tama ba? Ang mga ito, ang mga videong ito, ay tiyak na ginawa lang ni Gutsingi. Ginawa niya ang mga video na ito dahil sa kasal namin ni Kuya Zikian. Nakita niyang ikakasal ako kay Kuya Zikian. Nagsiselo siya kaya sinadya niya akong sirain. Alam ninyo kung anong klaseng tao ako. Hindi kami tanga, alam namin kung ano ang totoo at peke. Malinaw ang nakikita namin, paano mo nagawa ang ganito kalupit. Sa kapatid ko, Kuya Zikian, pakiusap, naniniwala ka sa akin. Tama ba? Pakiusap, iligas mo ako. Maniniwala sa'yo. Ang mga sugat ni Xinyi, peke ba yon? Hindi ko alam. Marami ng hirap na pinagdaanan ni Xinyi. Ang tagal naming naloko mo, dapat. Ibayad mo sa akin ng paulit-ulit. Kuya Zikian, paano ka naniniwala? Sa salita ng isang estranghera, malapit na tayong ikasal. Ako ang nobya mo, Kuya Zikian. Nobya. Yinroro, wala ka talagang hiya. Tapos na ang kasal, ako mismo ang maghahatid sa babaeng ito. Sa bilangguan. Ang mga hirap na dinanas ni Xinyi, babayaran niya ng paulit-ulit. Dalhin siya. Hindi, Kuya Zikian, may paliwanag ako. Huwag. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Talagang sulat ni Xinyi ito. Magkasama kaming lumaki. Paano hindi namin makikilala ang sulat niya? Noong bata pa at nagkakagusto, tinularan ko rin ng palihim ang sulat niya. Inulit-ulit kong isulat ang pangalan niya. Hindi ko inakala na balang araw ay hihiwalayan ako ni Xinyi. Bakit siya hihiwalay? Mahal naman niya ako. Dahan-dahan. Xinyi, gusto ko talagang makasama ka magpakailanman. E di magkasama tayo palagi, hindi na maghihiwalay. CJ. Kung nalaman ng maaga ang tunay na mukha ni Noro, hindi ko siya hahayaang magdusa ng ganito. At hindi rin ako masasagawa ng pekikasal. Kasama si Inruru. Xinyi, nagkamali ako, maaari ba akong magsisi? Pero ayaw kong kanselahin ang kasunduang ito, basta hindi ko pagsang-ayunan. Mananatili ito, mananatili ang kasunduan. Paano nangyari yon? Mahal na mahal ni Xinyi si Zikian. Bakit niya biglang kinansela? ano kaya ang nasa loob ng kahon na to? Buksan natin. Akansela pa lang niya ng kasunduan kay Zikian. Ano pa kaya ang maibibigay niya sa atin? Ako si Xinyi ay gusto na. Pinuputol ang relasyon bilang magulang at anak. Wala nang anumang legal na karapatan at obligasyon sa isa't isa. Hindi maaari. Ayaw na sa atin ni Xinyi. Yung kapatid kong laging sumusunod sa akin, ayaw na sa magulang. Ayaw na rin sa pamilyang ito. Mahal, Nay, baka naman si Xinyi ay nagseselos lang o nagagalit. Magkadugo pa rin tayo, pamilya tayo. Kahit mabali ang buto, magkadugtong pa rin. Siguradong mahal pa rin tayo niya. Tama, mahinang loob si Xinyi. Nasaktan siya. Karapatan niya maglabas ng galit. Pero pagkasal ng kasal at pagtuloy ng relasyon, hindi natin pwedeng hayaan siyang magpadalos-dalos. Kapag maayos natin kinausap at pinakiusapan siya, mapapatawad niya tayo. Tama si Zikian. Pinaparusahan na natin si Ruru. Mula ngayon, magkakasama na tayong pamilya. Hindi na tayo maghihiwalay. Malapit na tayong umuwi. Makikita na natin si Xinyi. Ano kaya ang nangyayari? Parang may kaba ako. Ano yon? May aksidente sa unahan, hindi makadaan ang sasakyan, kailangan lakarin. Malapit lang naman ang bahay. Lakarin na lang natin. Sage. Tara. Nakita nyo? Wala ang mga gu. Isa lang ang nasa loob. Daw ay nasa kwarto, nasunog ng buhay.
Mula sa loob ng kwarto lumaganap ang apoy. Kahit dumating ang bumbero, hindi na naisalba. Ang laki ng apoy, buong kwarto. Nasunog, pero wala ang iba. Siya lang ang nandoon. Sa tingin nyo, baka may plano? Daw ay hindi na makilala yung tao sa pagkasunog. Hindi alam kung sino sa pamilyang Gu ang nasawi. Nandyan pa ang anak ko. Hayaan niyo akong pumasok. Mahal, huwag kang makalala. Makinig ka, siguradong ligtas si Tsini. Baka pwede nating tanungin ang pulis. Baka iba naman yon. Gusto kong hanapin si Xinyi, gusto ko siyang makita. Gusto kong nasa mabuting kalagayan siya, nakatayo sa harap ko. Xinyi, Kasama, delikado sa loob ngayon, hindi ka pwedeng pumasok. pakiusap, hayaan mo akong pumasok, pakiusap. Hayaan mo na akong pumasok. Tsini, Mahal, okay ka lang ba mahal? Nasunog lahat ng CCTV sa loob, hindi na malaman. Ang dahilan ng sunog noon, pero bisa sa mga bakas sa lugar. Sinadya talagang sunugin to. Maraming gasolina ang ibinuho sa lugar, kaya malakas ang apoy. Based sa investigasyon, kahapon sa pamilya Gu, bakasyon ang lahat ng katulong. Si Gutsinyi lang ang nasa bahay. Ligtas naman ang ibang katulong, yung bangkay sa lugar. Halos kapareho ng katawan ni Gutsinyi. Pakicheck ninyo, ito ba yung bangkay niya? Xinyi, ito ba yung sinasabi mong mas malaking sorpresa? Bakit pati buhay mo, pinabayaan mo na? Xinyi, paano na ako mabubuhay pagkatapos nito, Xinyi? Tsini ko. Bakit mo kami iniwan? Umalis ka na. Nagkamali kami, babayaran namin. Pwede mo kaming pausahan, o kaya sampalin mo kami. Paano mo nagawa to? Tsini, hindi dapat kami naniwala kay Yinruru. Yung putang yon, gumising ka at tingnan mo si kuya. Alam na ni kuya ang pagkakamali, sasaktan mo ako, sampalin mo ako. Kahit anong gusto mo, gagawin ko. Gusto lang ni kuya na magising ka. Tingnan mo lang si kuya. Tsini. Dadaling ka na namin ni Mama Pawi. Hindi na tayo maghihiwalay ng pamilya. Tsini, paborito mo ang kulay asul. Gaganda ka kapag suot mo to. Tsini, sa susunod na buhay, kuya pa rin ako sa'yo. Ingatan kita, hindi na ako papayag na saktan ka ng iba. Xinyi, ito ang singsing na ako mismo ang nagdisenyo para sa'yo. Isusuot ko na sa'yo. Xinyi, ngayon, sa'yo na lang ako. Dati ko nang sinabi, ang pinakamalaking pangarap ko sa buhay ay pakasalan ka. Wala nang iba, sigurado. Xinyi, mag-asawa na tayo sa wakas. Yinruru, kung hindi dahil sa kanya, hindi sana naging ganyan si Tsini. Pinatay ni Yinruru ang tunay kong anak na babae. Pahihirapan kita ng sobra, mas mabuti pang mamatay ka. Palayasin niyo ako. Hindi niyo ako pwedeng galawin. Ako ang paboritong anak ng pamilya Gu. Kung malaman nila ang ginagawa niyo sa akin, hindi kayo palalampasin. Yemi, tumahimik ka nga. Pakiusap, babayaran ko kayo. Palayasin niyo lang ako. Pakiusap, nandito ka na, nanaginip ka pa rin. Hindi, kapag nawala na ang galit nila. Siguradong susunduin nila ako. Pamilya Guyone, hindi ka na nila kukunin. Hindi lang yon. Sinabihan pa kami ng mabuti.
Naalagaan ka ng maigi. Pekeng. Hindi totoo. Tatay, nanay, kuya. Pati si Kuya Zikyan, susunduin nila ako. Ililigtas nila ako. Sige, lahat. Turuan niyo siya ng mabuti. Ang mga patakaran dito sa loob. Aray. Yinruru. Karapat-dapat yan sa'yo. Kuya Zikyan. Kuya Zikyan, sunduin mo ako, di ba? Pakiusap, palayasin niyo ako. Yan lang, hirap ka na. Si Nico. Paano siya nagtiis nitong 3 taon? Alam ko na ang mali ko. Sorry talaga sa kanya. Ang dinanas mo. Wala sa 1,000 ng dinanas niya. Bakit ka dapat patawarin? Itiklupin ko sa kanya. Itiklupin ko kay Gutsini. Hihingi ako ng tawad sa kanya. Pakiusap, palayasin niyo ako. Pwede ba? Pero wala na siya sa mundo. Ano? Patay na siya. Patay na siya. Paano na ako? Dapat mong bayaran ang hirap at paghihirap na dinanas niya. Ng 100,000 beses. Alam na niyo ang susunod, di ba? Hindi ko na kailangang turuan kayo. Aray. Si Yinruru na yon, yung kidnapping. Hindi gawa ni Tsinyi yon. Ano nang sinabi mo? Ikaw ang magsasabi, o hahanap ako na magsasabi para sa'yo? Ako na ang magsasabi. Si Yinruru. Binayaan niya ako para kidnapin si Miss Gu. Sabi niya, madaling lukuhin ang pamilya Gu. Pakitang tao lang. Sabi pa niya, kayo na mayaman. Madaling kumita ng pera. Kaya ginawa ko. Mali pala ang pagkakaintindi natin kay Tsinyi. Nung sumabog, ano ba talaga ang ginagawa natin? Kinakalma natin si Inruru. Sini, Kuya Zikyan, natatakot ako. Huwag kang matakot, Ruru. Huwag kang matakot, nandito ang kuya mo. kung hindi nagsumikap at nagligtas ng sarili si Xinyi, baka patay na siya sa pagsabog na yon. Nung panahong iyon, sabay-sabay natin pinili na iligtas si Ruru. Walang isa man sa atin ang pumili na iligtas si Xinyi. Kung may isa man sa atin na pumili na iligtas si Xinyi, baka hindi ganito ang kalalabasan. Simula pa, ginago tayo ni Yinruru. Paikot-ikot. Si Tsinyi naman ang totoong pamilya natin. Pero lagi nating pinipili na paniwalaan si Yinruru. Ang pag-alam lang sa katotohanan ay napakahirap tanggapin para sa atin. Hindi ko alam kung paano nakayanan ni Xinyi ang lahat. Tayo mismo ang ugat ng lahat ng kasalanang ito. Kung noong una pa lang, hindi natin tinanggap si Yinruru, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Sana ay maibabalik ang lahat. Pero patay na talaga si Xinyi, hindi na siya muling mabubuhay. Zikyan. Pagod ka ba? Gusto mo ba ng mainit na gatas? Sini, ikaw ba yan? Sini, ikaw ba yan? Huwag mo na akong iwan, Sini. Huwag mo akong iwan. Yinruru, bakit ikaw? Kuya Zikyan, mag-asawa na tayo. Gusto mo ba? Huwag kang lumapit. Ang asawa ko ay si Xinyi. Hindi ikaw. Ang asawa mo, ito ba ang sinasabi mong uling na ito? Sini, Hahaha. Sini. Ito ang paboritong ulam ni Tsinyi.
Ito rin ang paboritong ulam ni Tsinyi. Kung buhay pa si Tsinyi, siguradong susundin ko ang gusto niya. Gagawin ko siyang maliit na prinsesa na walang inaalala. Pero hindi na siya kailanman babalik. Gusto kong magmonghe. Ginoo, hindi pa malinis ang iyong 6 na pandama, huwag na lang. Abot, pakiusap, isang ugnayan sa susunod na buhay. Handang-handa akong isuko ang lahat ng aking pag-aari. Pakiusap abot, tulungan mo ako. Ginoong Wen, may pag-asa na ang kaso ni GNG, Gu. Anong pag-asa? Siksini, buhay pa siya. Ginoong Wen, nalaman ng pulisya na si GNG, Gu, ay bumili ng 10 kilong gasolina, 2 araw bago ang sunog, at isang peking bangkay. May makatwirang hinala, na siya ang naglagay ng apoy. At ang bangkay na iyon ay hindi totoo. Totoo ba? Ang pulisya ay humihingi ngayon ng pahintulot mula sa 3 miyembro ng pamilya Gu para mag-apply ng autopsy. Basta pumayag ang pamilya Gu, ang resulta ay lalabas agad. Ang aking sini, hindi talaga siya patay. Basta buhay siya. Laging may paraan para humingi tayo ng tawad. Kapag lumabas na ang resulta ng pagsusuri, malalaman kung buhay pa si GNG, Gu. Basta buhay siya. Basta buhay siya, sapat na yon. Totoo ba? Sinasabi mo bang buhay pa si Tsinyi? Inay, dapat tayong maniwala sa hatol ng pulisya. Si Tsinyi ay tiyak na buhay pa. Ginoong Gu, batay sa investigasyon at autopsy, nakumpirma namin na ang bangkay na ito ay peke. Ang tunay na Gu Tsinyi ay malamang na umalis na. Ang eksaktong patutunguhan ay hindi pa namin natutukoy. Pakiusap, maghintay kayo ng may pasensya. Ang ganda, buhay pa si Tsinyi. Kahit saan siya pumunta, kahit papaano buhay pa si Tsinyi. Kahit saan man naroroon siksini. Kailangan nating hanapin siya. Pakiusap, huwag ninyo akong paluin. Alam kong mali ako. Pakiusap, huwag ninyo akong paluin. Tatay, inay, kuya Zikyan. Nagsisisi na ba kayo? Sinusundo ninyo ba ako? Tumahimik ka. Sino ang nagpahintulot sa iyong tawagin ako ng ganoon? Hanggang ngayon ba ay hindi mo pa alam ang iyong kalagayan? Ilang bises mo nang inakusahan si Tsinyi, at naglakas loob ka pang tawagin akong kuya? Hindi ako kuya mo. Mukhang hindi pa siya natututo, nag-aasam pa rin. Ng mga bagay na hindi sa kanya. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Hindi ba ito ang paborito mong laro? Ngayon, sasamahan kita hanggang sa dulo. Huwag, kuya. Natatakot ako. Kuya. Huwag mo akong tawaging kuya. Hindi ba't mahal na mahal mo ako? Palayain mo ako, pwede ba? Pakiusap, palayain mo ako. Nakakadiri talaga. Alis na tayo. Kuya Kwan. Tulungan mo ako. Hindi niyo to pwedeng gawin sa akin. Ayokong mamatay. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Naparusahan na si Inruru. Ako. Paano ko mahahanap siksini? Paano? Ako makakamit ng kanyang kapatawaran. G-Wen, ito ang kauna-unahang solo concert ni MS Mia. Ang pinakamatalino at may pinakamalaking talento sa selong kabataan sa Amerika. Ang paglilipad ng paru-paro na konsyerto. Alam kong paborito mo si. Mia, Siya ang huling estudyante ni Guro Ki. Tapos na ng pagturo sa mga school ko. Sumama rin siya kay Guro Ki sa maraming live na konsyerto. Hindi ko inakalang sa ganito kaiksing panahon, kaya na niyang mag-isa. Naging isa na siyang sikat na bagong talento ngayon. ang dating pangarap ni Xini ay maging estudyante ni Guruki. Kung makikita niya ang pagkatahal ng huling estudyante ni Guruki, siguradong matutuwa siya. Salamat. Ito ba ay
Sini, hindi ako nagkakamali. Ito talaga si Xini. Noong bata pa kami, tuwing siya'y nag-ensayo ng selo, ako naman ay kasama niya tumutugtog ng biolin. Akala ko magkakasama tayo habang buhay. Sa wakas, naawa na ang langit at ibinalik sa akin ang aking Sini. Goksini. Ikaw nga talaga. Alam kong buhay ka pa. Ginoo, baka nagkakamali ka ng pagkakilala. Bakit ayaw niyang kilalanin ako? Siguradong galit pa rin siya. Sini, hindi ako nagkakamali. Nag-aral ka ng selo mula pagkabata. Ako ang laging tumutugtog para sa'yo. Ang galaw mo sa pagtugtog, ang pagkulot ng iyong noo, ang estilo ng iyong komposisyon, alam ko lahat iyon. Matatag na nakaukit sa puso ko. Wala nang mas nakakakilala sa'yo kaysa sa akin. Ang taong sinasabi mo, baka kahawig ko lang. Pero ipinanganak ako sa Amerika at hindi kita nakilala. Alam kong may galit ka pa sa puso. Kaya ayaw mong kilalanin ako. Sini, Guardia, hindi ko kilala ang taong ito. Sini, Sir, hindi ka pwedeng pumasok. Sini, alam kong nagkamali ako. Alam din ng tiyuhin at siya na nagkamali sila. Patawarin mo kami, Sini. Kilala mo si Mia dati. Hindi ko kailanman nakita sa tabi niya, 2 taon na akong fan niya. At una kong nakakita na manliligaw na walang hiya tulad mo. Hindi ako manliligaw niya, ako ang kanyang nobyo. Nobyo, mukhang baliw ka. Paano ka mapapansin ni Mia? Magkabata kami at may kasunduan sa kasal. Kung walang aberya, matagal na kaming ikinasal. Tigil na, nakakasuka. Huwag kang mangarap sa araw. Hindi ka papansinin ni Mia. Ang aming usapan, wala kayong pakialam. Si Mia ay inampon ni Guro Ki mula pagkabata. Mukhang nagkamali ka ng pagkakilala. May nobyo si Mia. Ano ang sinasabi mo? May nobyo siya, paano posible yon? Hindi mo alam yan, tapos sinasabi mong kilala mo siya. Imposibleng may nobyo siya. Bilang mga fan, iginagalang at sinusunod namin siya. Karapat dapat siya sa mas mabuti, at ikaw, tiyuhin. Kahit ako, hindi kita gusto, paano pa si Mia? Mas mabuti pang huwag ka nang magpahiya. Kitang-kita kung ayaw niya sa'yo. Ayaw niya sa akin, kinasusuklaman niya ako, ayaw niyang kilalanin ako. Zikyan, nakita mo si Mia, di ba? Inanong mo ba kung siya si Tsini? Zikyan, si Mia ba talaga si Tsini? Magkamukha sila, nagkamali ba ako? Si Mia ay si Sinyi, tama. Ako ang ina ni Sinyi, hindi ako magkakamali. May maliit na pulang nunal siya sa kanyang kolarbon. Gusto na gusto ni Tsini ang selo. Pamilyar kami sa mga gawa ni Guro Ki. Ito ay siguradong si Sinyi. Hindi ko inaasahang ganito nakagaling si Sinyi ngayon. Mabuti naman at buhay siya ng maayos. Ma, nasa Amerika si Tsini, pupunta tayo doon ngayon. Sikat na sikat si Tsini, makakahanap tayo sa kanya. Tama. Magkakasama-sama ulit tayo bilang pamilya. Kapag pinatawad na tayo ni Tsini, hindi na tayo magkakawatak-watak bilang pamilya. Sobrang excited silang makita ulit si Xini. Pero gusto ba talaga niyang makita tayo? Kasi tayong mga kapamilya ang pinakanasaktan sa kanya. Malalaman niyo pagdating niyo. Congratulations, mahal. Teacher Ki, maganda ang performance ngayon. Nakita ko lahat. Salamat sa pagtuturo mo sa akin itong 3 taon. Talento at sipag mo yan. Masaya ako bilang guro sa magaling mong estudyante. O nga pala, nakita mo ba sila ngayon? Alam kong mangyayari to pag sikat na ako. Malalaman din nila ako, pero ngayon. Ako lang si Mia, ang ampon ni Teacher Ki. Sino nagsabi? Ikaw pa rin ang magiging manugang ni Mama. Yung Goksini na hinahanap nila. Patay na noong sunog 3 taon na ang nakalipas. Mabuti, kinakabahan ako baka hindi mo kayanin. At umalis ka sa matandang tulad ko. Huwag kang mag-alala, Teacher Ki.
Sa 3 taon sa Amerika, naintindihan ko. Kailangan maging matatag muna. Bago makita ang pangarap. Nakuha ko na. Ang lahat ng gusto ko noon, pagmamahal ni Teacher Key. At pag-ibig ni Hei. Yung dati kong pamilya. At si Zikian, wala na yun. Hindi na ako yung dating ako. Na naghahangad ng pagmamahal nila, pero kailangan ko na silang kausapin ng maayos. Naibigay ko na ang hiwalay at kasulatan. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Teacher Kai, may rekomendasyon. Sasamahan mo ba akong makipagkita bukas? Siyempre, anak na kita, sasamahan kita. Kung kailangan mo, tatawagin ko. Ang mga kaklase mo para samahan tayo. Ipapaalam ko sa kanilang lahat na may nagmamahal sa'yo ng walang kondisyon. Anuman ang desisyon mo, nandito lang kami, ako ang iyong pinakamatibay na sandigan. CJ, 3 taon na. Marami na akong uban, mukha ba akong mas matanda na pagdating ni Sinyi. Baka hindi na niya ako makilala. Hindi ka tumatanda. Ano ang kinikilig mo? Mukhang mas kinikilig ka pa kaysa sa akin. Sinyi, Ikaw ba yan? Miss na miss ka namin. Noon, kami. Pasensya na. Yin Ruru ay nasusugatan na. Naranasan mo, naranasan din namin. Laha. Patawarin mo na kami. Sini, hindi ako nagpakasal kay Ruru. Ulitin natin, pwede ba? ako si Mila, anak ninyo. Kapatid, nobya. Patay na si Goksinisa. Sunog. At wala na siyang kinalaman sa inyo. Hindi ako magpapatawad, siya rin. Huwag na. Kayo bumalik. May pamilya na ako. Tunay na nagmamahal sa akin. Hindi ko na kailangan ng pagmamahal ninyo. Nang, tanggapin ninyo ang hiwalayan at pagtaliwas. Dapat na intindihan ninyo na. Siya ay pamilya na ng Ki. Ang gusto niya, gusto ng pamilya Ki. sino man kayo kung ayaw niya? Walang makakapilit. Anak ko na si Mila ngayon. Wala na siyang kinalaman sa inyo. Kung susubukan ninyong hanapin si Gutsini para makita siya. Pasensya na, hindi na kayo welcome dito. Sinyi, pakiusap kuya, huwag ganyan. Pamilya tayo. Ayaw mo kay Yinruru. Nasa bilangguan na siya. Nasa kulungan si Inruru ngayon. Dumanas na ng hirap. Nasusugatan na ang mga nanakit sa iyo. Tama na. Ayoko na. Hindi ko kailangan ng pagsisisi ninyo o ng paumanhin. Ayokong bumalik sa nakaraan. Gets na ba? Dapat naiintindihan ninyo. Kayo sa akin. Paano pa mabubuo yun? Sini, talagang pasensya na. Wansigan, Hindi mo ako gaanong gusto. Hindi mo rin gaanong gusto si Inruru. Sobrang sakit mo, gusto mo lahat. Wala ka man lang. Boundary. Paano ka nakakapagpakita ng mukha? At kayo rin. Sini, pasensya na, kasalanan namin. Sini, huwag kang umalis. Sa ganitong punto, huwag mo na kaming gambalain. Mayroon na akong tunay na nagmamahal sa akin. Tapos na tayo mula pa noong 3 taon na ang nakalipas. Hindi pwedeng totoo. Sinasadya mo lang akong galitin, di ba? Bahala ka sa paniniwala mo. Umalis na tayo. Ano na ang gagawin natin? Ayaw pa ring magpatawad sa atin si Sini. Baka habang buhay na niyang ayaw tayong makita. Paano na talaga tayo? Hindi ako naniniwala na si Sini ay magiging ganoon kasakit ang puso. Galit lang talaga siya. Basta patuloy tayong magmakaawa. Magpapatawad din siya sa atin. Tama. Mga magulang naman natin siya. Basta patuloy tayong magmakaawa. Babalik din siya sa atin. Matigas talaga ang ulo ni Sinyi mula pa noong bata. Paano kung hindi talaga siya magbago ng isip? E di magmakaawa tayo hanggang sa magbago siya ng isip. Hello. Gamitin ang anumang paraan para pauwiin ang pamilya Blue. Ayaw ko na silang makita. Malinaw na ang lahat ng sinabi ko.
Binigay na sa kanila ang letter of disownment, 3 taon na ang nakalipas. Mula noon, wala na akong kinalaman sa pamilya Gu. Maraming salamat sa pagdalo sa konsyerto, Binibining Mila. Plano ko sana magdesisyon pagkatapos ng concert tour. Pero ngayon, sa aw ng kanyang kaawan, nais kong ipaaga ang desisyong ito. Ano ang nangyayari? Mukhang magpapakasal. Narinig ko na dati na may kasintahan siya. Hindi ko akalaing totoo. Naalala ko, sinabi mo minsan na ang selo ay parang kaluluwang pinagkanulo ng mundo, tahimik na umiyak, at nais kong pangalagaan ang kaluluwang ito na umiyak. Dahil alam kong mula nang dumating ka sa Amerika, at naging estudyante ni Guro Ki, tunay mong nahanap ang iyong sarili. Mas bata ka sa akin, pero napakarami mong pinagdaanang di dapat na pressure. Sa mga susunod na araw, ako na ang bahala sa mga pressure na iyon. Gusto ko lang na masaya ka. Sa bawat araw. Grabe, ang romantiko naman. Ang ganda ng pakiramdam. Ikaw ang anghel ko, dahil mula nang makilala kita. Nais kong pangalagaan ka palagi. Kapag nakikita kitang malungkot, mas nalulungkot ako. Nang makita kitang may sakit, gusto kong ako na lang ang magkasakit. San ka man pumunta, laging ako'y nababahala. Sa tingin ko, hindi na kita kayang iwan, Miss Mila. Pakakasalan mo ba ako? Pakakasalan kita. Sini, huwag. Sini. Pakiusap, huwag mong tanggapin ang kanyang proposal. Ito ay para sa atin. Sini, sinabi mo dati, magkasama tayo magpakailanman. Nakalimutan mo na ba? Sinabi mo yan. Dati na yon. Sini, hindi ako naniniwalang hindi mo na ako mahal. Naniniwala akong makakalimutan mo ang lahat ng nangyari sa atin. Siyempre, hindi ko malilimutan. Hindi ko malilimutan ang mga sakit na idinulot mo sa akin. Hindi ko malilimutan ang kapal ng mukha mo. Pero ngayon, wala na yun sa akin. Naalala kong pinaalalahanan na kita dati, Ginoong Wen. Huwag mo na akong gambalain sa aking tahimik na buhay. Sini, makakalimutan mo ba talaga ako? Makakalimutan mo ba? Ang pagkakataon natin magkasama mula pagkabata. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala na makakalimutan mo. Ang lahat na nangyari noon para sa akin. Sini, huwag. Hindi mo to dapat gawin sa akin. Hindi mo ba naisip na huli na para sabihin ang mga to? Totoo. Magkasama tayo mula pagkabata. Pero noong inalagaan mo ang ibang babae, saan mo ako inilagay? Noong sumama ka sa pamilya Gu at hindi mo ako pinakinggan. At ipinakulong mo ako ng walang malinaw na dahilan. At dinala mo ako sa kahihiyan at pagdurusang walang katwiran. Saan mo ako inilagay? Nang ako'y makalaya sa harap ko, hinalikan mo ang ibang babae. At ikinasal ka pa sa iba. Saan mo ako? Ngayon gusto mong bumalik ako sa'yo. Paulit-ulit mo akong ginugulo para lang pilitin ako. Magustuhan ka ulit, mahalin ka, at umikot sa'yo. Itatanong ko sa'yo, anong karapatan mo? Anong mukha pa ang meron ka? Para magsalita ng mga sinabi mo ngayon sa harap ko. Para sa akin ngayon, ikaw man o ang pamilya Gu. Wala na akong pagmamahal o galit. Nakita ko na ang taong tunay na nagmamahal sa akin. Umalis ka na. Hindi ako alis. Mukhang marami ng pinagdaanan si Sini. Sumagot na si Mia sa aking proposal. Ang kanyang mga problema ay problema ko na. Ayokong mag-abala ang aking asawa. Kung maisipan ko pang maalala, lalo kong ayaw na kahisino sa inyo. Ang manggulo sa dati naming tahimik na buhay. Paulit-ulit mong sinubukan ang limitasyon ko. Huwag kang magtaka kung hindi na ako magpapakabay. Tara na. Sini, May sira ba tong taong to? Paano niya nagawang harapin si Mia? Hindi siguro matanggap. Naiinggit sa kaligayahan ng iba. Mahirap isipin kung ano ang pinagdaanan ni Mia. Ano man yon, basta masaya na siya ngayon. ang lakas na ng ulan. Parang pinaparusahan na rin ako ng langit.
Kaya kung ang lahat ng paghihirap na dinanas ni Xinyi noon ay tatanggapin ko, magbabago kaya siya. Malamig, huwag kang tumayo sa may pintuan, baka magkaubo ka. 2 oras na siyang nakaluhod sa labas. Kung magpapatuloy pa siya, baka hindi na niya kayanin. Buhay o patay man siya. Wala na yun sa akin. Kung gusto niyang lumuhod, hayaan mo siya. Ganyan ang sinasabi mo, pero 2 oras ka na ring nakatayo rito. Natatakot lang ako, baka maalala mo ang nakaraan. At masaktan ka ulit. Aminado ako, naaalala ko talaga ang bawat eksena. Ng paghihirap na dinanas ko. Tama ka. Hindi na dapat akong mahila pabalik sa malungkot na alaala dahil sa kanya. Xinyi, pinatawad mo na ako sa wakas. Alam kong may pagmamahal ka pa sa akin. Mahal mo pa ako. Di ba? Ginoong Wen. Ay, hindi pala. Presidente Wen. Minaliit ko talaga ang kapal ng mukha mo. Narito ako para sabihin sa iyo, kung gusto mong mamatay, pwede. Pero ito ang harapan ng bahay namin. Ano? Kahit gaano ka katagal lumuhod, wala akong pakialam. Pero kung madudumihan mo ang harapan ng bahay namin, kailangan kong aksyonan iyon. Xinyi, ang tagal ko nang nakaluhod. Wala ba talagang awa sa puso mo? Awa. Hindi ka karapat-dapat sa aking awa. Hindi niya ako mahal. Talagang hindi na. Mag-ingat sa pagmamaneho. Aba, ingat. Ayos ka lang. Gising. Ikaw. Mia, Xiao Hei, gising. Hey, nasaan ba ito? kailangan nating makahanap agad ng paraan para makaalis dito. Gising na ba? Huwag nang mag-aksaya ng lakas. Ako mismo ang nagtali nito. Hindi ninyo ito mapuputol. Ni makakatakas. Hindi mo inaasahan to, Gutsingi, makikita pa rin tayo. Mukhang hindi pa tapos ang ugnayan natin. Yin Ruru, ano ba talaga ang gusto mo? Ano sa palagay mo? Nitong 3 taon. Comfortable ka naman, di ba? Ang hirap kitang hanapin. Yin Ruru, dahil ito ay sa pagitan natin. 2, pakawalan mo na si Xiao Hei. Wala siyang kinalaman sa atin. Mia, Huwag kang mag-alala, ngayong araw, kayong dalawa. Wala akong pakakawalan. Gutsingi, mula nang lokohin mo ako. Sa peking pagkamatay, nagsisisi ako. Nagsisisi ako kung bakit hindi ko. Pinatay ka ng mas maaga. Kung namatay ka na lang sana noon, wala sanang ganitong gulong ngayon. Ako ang kinamumuhian mo, ako lang ang dapat mong hanapin. Payo ko, huwag mo nang idamay pa siya. Pakawalan mo na. Si Xiao Hei. pakawalan mo lang si Mia, bibigyan kita ng pera. Bakit si Gutsingi ang swerte-swerte? Umalis ka na sa Gu family, hanggang ngayon may nagtatanggol pa rin sa iyo. Yung mga sugat sa katawan ni Mia, ikaw ang gumawa, di ba? Sagutin mo, ikaw ba? Ako ang lahat.
Binigyan ko siya ng pagkakataon. Pinapayagan ko siyang maging asong tumatahol para sa Awasago family. Pero hindi siya sumunod. Kaya sa pagkikita nating ito, Gusini, hindi na kita pakakawalan. Alam ko kung sino ka. Pakawalan mo lang si Mia. Kahit anong gusto mo, papayagan ko. Talagang swerte ka. Hanggang ngayon may tao pa rin. Kusang loob na nag-aalay para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ngayong araw, wala akong pakakawalan sa inyong dalawa. Yinruru. Ano ang gagawin mo, Yinruru? Nababaliw ka na ba, Yinruru? Gusini, hindi ba gusto mong masunog? Pagbibigyan kita. Tungkol sa'yo, may pagkakataon ka pang mabuhay. Gusini, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian, isa lang sa inyong dalawa ang mabubuhay. Pumili ka. Hayaan mong ako ang mamatay, mabuhay siya. Ano? Xiaohei, alam mo ba? Dapat namatay ka na noon pa, Xiaohei. Kapag nakalabas ako rito, hahanap ako ng mas mabuti. Kaysa sa'yo, makakasama ko siya habang buhay. Tapos kalilimutan ko ang lahat tungkol sa'yo, tuluyang makakalimot. Ikaw ang nagsabing pumili ako, dapat tuparin mo ang sinabi mo. Siyempre tutuparin ko, pero kiyis ako. Xiaohei, kanina si Gusini, ay nagsabi ng ganoon, handa ka pa bang iligtas siya ngayon? Ayaw niya. Noon, mahal na mahal niya ako. Ngayon, alam na niya ang totoo kong iniisip, siguradong nagsisisi siya. Nagsisisi siyang nakilala ako. Lalo na sa pag-ibig sa akin, Yinruru. Ano pang inaantay mo? Pakawalan mo na ako. Sino ang nagtanong sa'yo? Ang dami mong sinasabi, sabihin mo. Ngayon, handa ka pa bang iligtas siya? Kanina, ang putang ito, para lang mabuhay. Walang pakundangang ipinagkanulo ka. Ngayon, kung sasabihin mo lang, ang hindi, pag-isipan kong pakawalan ka, makakasama mo na agad ang pamilya mo. Kung hindi, ako. Mia, alam kong lahat ng sinabi mo kanina ay para iligtas ako. Pero kung mamamatay ka, walang saysay ang buhay ko. Handa akong iligtas siya. Pakawalan mo siya, ako na ang mamamatay pa sa kanya. Xiaohei, huwag kang mag-assume. Alam mo ba? Sa totoo lang, lagi kitang inis na inis. Mia, Para kang aso. Laging sumusunod sa akin, hindi kita matanggal-tanggal. Kung hindi lang dahil kay Teacher K. Akala mo pipiliin kita? Ang daming nanliligaw sa akin. Mas mayaman at mas may kapangyarihan kaysa sayo. Bakit ikaw lang ang pakakasalan ko? Alam mo ba, talagang ayaw na ayaw kita. ano ang sinabi mo? Mangyaring mawala ka ng tuluyan sa mundo ko. Gusto ko lang mabuhay ngayon kung mamatay ka. Hindi na kita kailangang makita ang mukha mo. Mahal ko siya. Kahit tinalikuran siya ng buong mundo, nandito pa rin ako para sa kanya. Anuman ang mangyari, anuman ang resulta. Lagi akong sasamahan siya, hindi iwan. Tulad mong basura, hindi mo maintindihan ang aming pagsasamahan. Isa ka lang hayop na may anyong tao. Makasarili ang puso mo, para sa sariling kapakanan. Pwede mong saktan ang mga inosente. Wala kang prinsipyo. Tulad mong sira ang pagkatao, basura. Imposibleng may magmahal sa'yo, hindi ka karapat-dapat. Inurog mong pakinggan. Ito ang aming dalawa, hindi mo ako natapos. Siguradong nagsisisi ka, ngayon may pagkakataon ka na. Kung may lakas ka, ako walang si Xiaohei. Kung may lakas ka, sa akin ka lumaban. Mia, kung mamatay ka, sa tingin mo mabubuhay pa ba ako? Ito talaga ang aming dalawa. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana dumanas ng mga ito. Mia, alam ko ang mga sinabi mo kanina. Papakawalan niya ako. Pero gusto kong sabihin sa'yo, mula nang magpasya akong makasama ka, hindi ko naisip na iwan ka, kung mabubuhay ako. Pero kung wala ka, ano ang pinagkaiba sa paghihintay ng kamatayan? Sa tingin mo masaya ako? Hindi. Ay sa mabuhay ng walang pakiramdam, gusto kong kasama ka. Sige, ang ganda ng sinasabi ninyo. Halos mayak na ako sa pagiging emosyonal. Xiaohei, dahil hindi ka marunong maging grateful, tutuparin ko na lang ang gusto mo para kayong dalawa. Magkasama magpakailanman. Huwag. Bakit mo ginawa yon? Pwede ka namang makaalis. Tang, bakit ka umiyak? Gusto kitang makasama magpakailanman.
Kahit kailan, kahit saan, basta kasama ka. Sapat na yon. Gisini, namatay ka na rin sa wakas. At ikaw, namatay na kayong lahat. Para walang makikipag-agawan sa akin kay Papa, Mama, Kuya, si Kuya Zikyan din. Mamatay ka na. Ako na lang ang mag-isang anak na babae ng pamilya ko. Sini, Siguradong mamamatay sila. Sini, Zikyan, Sini, gising ka. Huwag kang matulog, Sini. Sini, Pakiusap. Iligtas mo muna si Xiaohei. Kung hindi, hindi ako alis. sige, huwag kang matulog, Sini. Tumayo ka. Bilisan mo, Mia. Akala mo ba gusto kitang iligtas? Kung hindi kita ililigtas, hindi siya lalabas. Mia, Sini, tumayo ka. Ingat. Alis na tayo. gising ka na. May nararamdaman ka bang masakit o hindi maganda sa katawan mo? Natakot ako ng husto sa'yo. Alam mo ba? 3 araw at 3 gabi kang walang malay. Ako. Akala ko hindi ka na magigising. Okay lang. Gising naman na ako, di ba? Pagod lang talaga ako. Gusto ko lang matulog ng matagal. Huwag kang mag-alala. Oo nga pala. Si Wenzikian, kumusta siya? Nang magising ako, wala na siya. Ayon sa doktor, bumalik na siguro siya sa bansa nila. Mabuti na rin at bumalik na siya. Gutom ka ba? Anong gusto mong kainin? Sabihin mo sa akin. Akala mo ba nakalimutan ko? Ang tagal-tagal ko nang hindi. Nakakain ng lugaw mo. Huwag kang mag-alala, matagal nang nakahanda ito para sa'yo. Kumusta? Masarap ba? Dahan-dahan lang, mainit yan. Alam na. Boss Wen, nahirapan ka pang hanapin si MS Gu. At ipinanganib mo pa ang buhay mo para iligtas siya. Ngayon, nasira pa ang mukha mo dahil dito. Bakit hindi ka pumasok? At sabihin sa kanya ang lahat ng ito? Huli na. May mga bagay na may hangganan. Paano nangyari? Basta alam niya ang lahat ng ginawa mo para sa kanya. Siya ay, Ang ibig mong sabihin, kahit alam niya ang lahat ng ito, babalikin siya, di ba? Boss Wen. Hindi na. Magkasama kaming lumaki, mas kilala ko siya kaysa kanino man. Si Xini, hindi siya babalik. Tuloy-tuloy lang siya sa paglalakbay. Ako. Hindi ko rin hahayaang makita niya ang itsura ko ngayon. Boss Wen, Ang kontrata na pinagawa ko sa'yo, tapos na ba? ginagawa mo akong ilipat ang 50% ng shares ng family sa pangalan ni GNG, Gu. Ayon sa kontrata, magkakabisa ito sa susunod na buwan. Pero ang buwan ng dividend, ay dito sa bangko sa pangalan ni GNG, Gu, kapag may nangyari sa kanya at kailangan niya ng pera. Direktang ililipat ng bangko ang pera sa kanyang account. CJ, Heto, uminom ka ng juice, dagdagan ang bitamina. Sige, salamat, Teacher Ki. Ako,
Nagpahanap pa ako ng magandang araw, kalahating buwan mo lang ngayon. Ay napakagandang araw, kayong dalawa. Magpakasal na kayo sa araw na yun. Teacher K, hindi naman kailangang magmadali. Sinong nagsabing hindi? Kalahating buwan, pagkatapos ng kalahating buwan. Magpapakasal tayo. Maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pagpunta. Sa kasal namin ni GNG, Mia. Mula ngayon, hindi na ako mag-isa. At hindi na rin walang magmamahal sa akin. Xiao Hei. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko. Sa pagtanggap sa mga pagkukulang ko. Mula ngayon, hahawakan ko ang iyong kamay. Mahal kita. Ipagtatanggol kita. At magkasama tayo magpakailanman. Magkasama tayo magpakailanman. Alis na tayo. Madulas ang daan, mag-ingat ka. Sini. Gusto ko talaga na magkasama tayo magpakailanman. Kaya, manatili tayong magkasama palagi at hinding-hindi tayo maghihiwalay. Sini. Paumanhin ang payapang buhay na gusto mo. Sa huli, sinira ko pa rin. At binabati kita, nais kong mabigyan nyo ng bawat isa ang pangangailangan nyo sa mga susunod na araw. At magsalo-salo sa mga kagalakan. Palagi. Na maging masaya katulad ngayon.